Grabe! Ang lawak-lawak talaga ng stage, no? So, eto na talaga yung kahilingan nyo na natupad na eto, ganito kalawak na ang Miss Earth stage ngayong 2023 sa Vietnam. Kaya, gustong-gusto nyo ba na ganito sana lagi ang stage ng Miss Earth? O kaya naman, gusto nyo pa rin yung mga makikipot na stage? So, which is better? Ito or nung last year? Pero before anything else, sana mag-follow kayo sa ating Instagram account, The Story of Anthony, dito So, thank you so much for following me. Sobrang maa-appreciate mo talaga itong bagong stage ng Miss Earth. And as you can see dito, gabing kinuha itong footage na to wherein makikita mo talaga at maa-appreciate mo yung lawak talaga ng stage. Malawak talaga siya and marami kang makikita na space. Hindi siya masikip, hindi ka nasisikipan sa stage, no? Kaya naman, swerte ang mga candidates this year kasi mamamaximize nila itong klaseng engrandeng stage. And this is yung kailangan talaga ng Miss Earth, no? Para makabawi. And umahon sa mga negative criticisms na na-receive nila from the past years. Kaya, kudos sa Miss Earth ngayon and sana ganito na lagi yung mga production ng pageant na ito. Ito naman, yung last minute rehearsal. So, kitang-kita nyo naman si Ilana Aduana na feature siya sa video na ito. Kaya naman, I think ito ay kaninang umaga doon sa Vietnam. And sa atin, mas nauna ata tayo ng 1 hour kesa sa Vietnam. So, if ever na 7 p.m. magi-start yung pageant, yung Grand Coronation, dito is 8 p.m. Kaya, mukhang hindi ko siya makakover. Baka bukas ko na lang siya i-react yung full performance ni Ilana Aduana. Pero overall, ang ganda talaga ng stage, no? Kasi, grabe, minsan lang tayo magkaroon ng ganitong stage na malawak. So, sana talaga tuloy-tuloy ito. Hindi lang ngayon, kundi forever na sana ganito. Hindi nagkamali ang TNA Entertainment sa paggawa ng production na ito. And hindi rin nagkamali ang Miss Earth Organization para makipag-deal or collab sa TNA Entertainment dahil hindi nila binigo ang Miss Earth fans at Miss Earth Organization. So, kitang-kita nyo nga naman ang effort nila, no? Ang ganda talaga ng quality ng stage. Wala akong masabi. So, yung size ng stage, wow, as in, occupy talaga. Deserving talaga na ganito kabongga kasi major pageant. And tumutulong ang TNA Entertainment para umahon ang Miss Earth sa ilalim ng mga criticisms, ng mga negative image. Ayan, so eto na talaga yung the right timing para sa Miss Earth na i-reveal at i-redeem ang kanilang status as one of the big 4 na major pageants in the world. So as you can see, the lighting, yung area, tapos yung design, tapos ang daming LED, o diba? So aside from sa stage, sa gilid niya, merong parang television dyan, no? Na nagpo-focus sa mga candidates, close-up view sa mga candidates na rumarampa sa stage. So ganyan talaga dapat, no? Ang mga stage, and hindi talaga tinipid. Talagang all out ang production ng design tsaka ng quality ng trabaho ng TNA Entertainment. And sana ganito lagi, no? I guess hindi rin tayo talaga bibiguin. Yung kumbaga expectation natin ay magiging reality talaga. Hindi yung reality na magiging ay ganon. Ang reality is magiging wow, magiging speechless talaga tayo. So well done! Ngayon naman, may mga nakapag top 10 na. So, after this video, I'm going to also reveal my top 20. Ayan, before mag-start ang Miss Earth. So, sana magustuhan nyo itong top 20 ko. I am not promising anything, pero ito kasi yung basing sa performance nila doon sa preliminary competition. And syempre, doon sa mga iba't ibang mga interviews. Tapos, syempre, yung mga impact nila, yung mga ganung mga kineme. So, yes, short video muna sa ngayon, and I hope nagustuhan nyo tong video. I hope na may natutunan din kayo dito sa short vlog na to about sa stage ng Miss Earth. And sana tuloy-tuloy na ganito na ang production, no? Okay? So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day.